Philippines. Okay, anong take natin dito? Si Duterte 2 beses daw natumba sa ICC. Yan ang sabi ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, mga kabunyog mga kababayan, sabi ni Kaufman, he is frail, no? And has collapsed twice while in detention. He is considerably weaker, frailer, and grayer. We are not presenting him publicly just for demonstration. Yun yung sinasabi ni Kaufman. Mahina na daw si Digong, mahina na daw si Duterte, matanda na ito, talagang hindi na daw kaya na umattend sa confirmation of charges hearing. Sa katunayan, 2 beses na daw itong bumagsak habang nakakulong sa ICC. 2 beses na daw na bumagsak. Alam nyo kung anong sabi ng Alam nyo kung anong sabi ng mga judges ng pre-trial chamber? Sa artikulo ni Ellen Tordesillas ng Vera Files, ang sabi kay Kaufman, Attorney Nicholas Kaufman, focus ka na sa substance ng argumento mo. Itigil mo na yung mga theatrics mo. Ang ibig sabihin, masyadong madrama si Kaufman. Grabing pakulo. Lagi na lang ang mga ni Kaufman, mga pakulo, mga drama, paawa effect. Kaya sinasabihan na siya, ay yung substance na lang ng defense niya ang ayusin niya. Totoo naman eh. Itong si Kaufman, lahat na lang ng issues nito. Si Duterte daw ay wala na, hindi na daw nakakaalala ng mga sinasabi niya. May cognitive, cognitive defects. Ang ngayon daw na napag-usapan, pag lang daw yan, short memory na daw si Duterte. Kalipas lang daw ng ilang oras o isang araw, wala na yan, limot na. Sus, grabe. Ang drama-drama. Kaya sabi ng pre-trial chamber judges, mag-focus sila lang daw si Kaufman sa substance. Yung merito, yung sustansya ng kanyang mga argumento, hindi yung panay theatrics. Unang-una, kung si Duterte ay natumba, seryoso ang lagay, ano sa tingin nyo ang magiging reaksyon nila Sara? Ano ang magiging reaksyon nila Baste, nila Pulong? Sa tingin nyo? Kung totoo yan, na natumba si Duterte at malubha ang kalagayan, mismong sila Sara, sila na yan ang magi-expose sa mga supporters nila. Mag-aano na yan. Magwawala na naman yan si Sara at saka si Baste, si Pulong. Kasi yung kanilang tatay ay natumba. Seryoso na ang kumbaga ang mahina na talaga. Sila Sara Duterte pag dumadalaw, hindi naman nagsasabi ng ganun. Si Kaufman lang naman eh. Kahit yung mga doctors na nag-inspect kay Duterte, yung inassign ng pre-trial chamber, hindi naman ganun ang sinasabi. Fit pa nga daw siya to stand trial eh. Si Kaufman lang naman ang madrama eh. Kaya, dahil delikado ang kanyang kaso, pag nag-proceed sa trial, talagang delikadong matatalo si Duterte, matatalo si Kaufman. Hirap siya eh. So ngayon, ito na yung mga paawa effect ni Kaufman. Theatrics, drama. Paawa effect. Yan ngang hindi pag-attend na yan, yang hindi pag-attend na yan, pa-drama effect din yan. Hindi na daw kaya ni Duterte. Doon na lang daw sa kulungan. Paawa effect. Yan yung yan yung style ni Kaufman. Kaya sabi nga ng mga judges, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ng mga judges kay Kaufman, ayusin na lang yung kanyang defense. Tigilan na yung mga theatrics na yan. Sabi ng kaya barado itong si Kaufman eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong sinasabi niyang 2 beses raw na natumba si Duterte sa ICC,
Pagka ganyan bang natumba si Duterte sa ICC, hindi ba yan magki-create kaagad ng ng atensyon? At saka sila Sara, pag nalaman yan, saka sila Pulong, magwawala. Si Sara Duterte pa, si Pulong pa. Sa ganong sitwasyon na natumba si Duterte, lalo kung malubha ang kalagayan, kung totoong si Duterte ay talagang malubha na ang kalagayan, ay galit na yan sila Sara, galit na yan sila Pulong. Hindi naman ganun eh. Ibig sabihin, si Kaufman lang ang paulit-ulit na nagsasabi na wala na daw si Duterte. Yung pinag-usapan daw, isang araw, nawawala na. Hindi naman ganun, masyado namang exaggerated. OA naman ang ni Duterte, ay ni Kaufman. Nagpapaawa. O tapos ngayon, dahil confirmation of charges hearing ngayon, para makakuha ng simpatya sa publiko, magalit ang mga supporters, ay di yan, pinapalabas, 2 beses daw natumba si Duterte. Wala namang ganung Hindi naman na nabalita yan. Yang ganyang bang bagay, hindi ba yan magiging laman ng balita? Saka kung hindi man ICC ang maglabas niyan, sila Sara Duterte, ilalabas yan. Ikikwento yan. Ipapaalam yan sa kanilang mga supporters para magalit, makakuha ng simpatya. Yan yung ngayon si Kaufman lang naman si Kaufman lang nagsasabi niyan. Saka yung mga inassign na mga medical experts para i-check talaga si Duterte, ang sabi ng mga medical experts na inassign ng korte, fit naman to stand trial. Kaya nga si Kaufman lang yung nagsasabing hindi. Masyadong madrama. Paawa. Dahil wala na ngang mahirap na nga yung depensa. Ngayon lang nakita natin yung presentation ng prosecution, matindi. Tinambakan talaga ng mga ebidensya si Kaufman. Lalo na yung si Attorney Nichols, matindi. Yung mga pangyayari sa Davao, tambak, video, yung mga sinabi ni Duterte, talagang tambak. Kaya ang ginagawa na lang ni Kaufman, paawa, drama. Tulad ngayon, ang kinakalat niya, 2 beses daw natumba. Ay, itong si Kaufman. Kaya sinabihan na nga ng judges ng pretrial chamber, fumukus ka sa substance ng depensa mo. Hindi yung panay ka chat tricks. Panay chat tricks daw si Kaufman. Binara na lang pretrial chamber ng ICC. Kasi kung ano-ano rin ginagawa ni Kaufman, delaying tactics. Kung ano-ano na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.